Yes, Madam Chair, I'm okay. You think you are in the best position now to give your testimony? Yes? Yes, Madam Chair. You want a house doctor to check on you first before we continue? No, okay You're lang po. okay? I'm okay, Madam Chair. Okay. Thank you. Are you ready for clarificatory questions on your affidavit? Yes, Madam Chair. All right. Thank you. Now we recognize again the Honorable Terry Ridon. Madam Chair, The Honorable Abante, is that a point of order? no, it's just, With the indulgence of Congressman Yes. Ridon, you may proceed. may I just be allowed to also ask after Congressman Riton some questions? After I Congressman mentioned Ridon. that in my manifestation. Thank you, Yes. Mr. Chair. Let's hear first the clarificatory questions from Congressman Ridon. Bago ho natin napasukin yung mga tanong, balikan lang ho natin supplemental affidavit to just confirm the contents of the affidavit. So you confirm po all of the contents that you had read in this supplemental affidavit. Yes, Your Honor. Yes po, Madam Chair. You also confirm that this is your signature in that affidavit above Ramil L. Madriaga Afayan. Opo, Madam Chair. You also confirm that it was subscribed and sworn to on the 11th of April 2026 in Taguig City. Opo, Madam Chair. We are also reading for the record that the document was notarized by Jose Lorenzo Angeles III, Notary Public of Taguig City, Philippines, roll number 95960. We will proceed, Madam Chair, to the questions. Marami po kayong binanggit sa dalawang affidavits na binanggit po ninyo, yung affidavit and yung pong supplemental affidavit. So, very important ho na mag-focus lang po tayo doon sa talagang may relevancy dito po sa mga grounds for impeachment, impeachable offenses laban po sa atin pong pangalawang Pangulo. No? So, binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, meron, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa tatlong mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit.
Meron ho ba itong kaugnayan dun sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Redon, we can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat please to project the supposed annexes? The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Mr. Madriaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes? Just so we can see. Can we ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, Comsec. Hello. Turo nyo lang po. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan pero taga rito lang po siya sa Cubao. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Pakituro nyo po. Ito po. Okay. Ito po si BP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yun nandun po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan, loob na red. Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun nasa naka-black po.
Pakituro nyo po, kung nasan kayo dyan, pakituro nyo po. Okay. Siya. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Pakibaba po ng konti. Lalong tumataas. Ano ba yan? Okay, paki-identify po yung nasa second row. Si BP Sara po, si Rhea kilala, si Attorney Ryan kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Pero yung original po yan, nasa main Facebook ng ISIP Pilipinas movement. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po ko, nakakulong po ako, hindi ko po makakolate yung mga evidences. Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa ISIP Pilipinas. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Hindi ako nga. Next picture, please. Tapusin mo muna yung picture. Alright, sige po. Just to finish all of the... Kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Madriaga on the annexes of the pictures, no? So, pasukin na po natin itong
Annex C. Sino po ito, Ginoong Madriaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Kong Ridon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya naka-black shirt si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo, opo. of that picture? What Opo, is that sa incident? supplemental po. Ano po ba ang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please. Ay, sayang. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main pagkakasangkot ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas. No? So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin po nga pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng Easy Pilipinas. Yung Easy Pilipinas movement po na sa Bicol. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko sa Annex E. I think ito po ay dagdag pong mga litrato na inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, Isip Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po di ko po magkakamali, sa norte po to, San Fernando o pa Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Isip Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madriaga? Ako po yata yung nagpicture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta ho tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madriaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila pong dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Kahit yung Nakalimutan pangalan. sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao, siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? Sa- pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya.
Alright. Puntahan nun natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President. Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni BP Sara para po ma-motivate sila na mismo si BP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex G. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po ito kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita. Hindi. Pero sino po yung katabi niyo dyan? Si BP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi. Pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed at discharge para i-meet si BP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na alas 10 po ito ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki na katabi ni BP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni BP Sara at signed ng... Alright. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madriaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinanap, hindi ko po ano to, pero pagkaka-recall ko po, ito po yung pagdating ni BP Sara sa Matnog, na nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser, tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po. Ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya pinasinundo po ako ng PSG. Tapos tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako po yun. Okay, sino Your po Honor. yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po noon yung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin may presidente as much as possible, secrecy. Yung kampanya lang po, hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. Alright. Next slide. Annex G2. So yan din po yung kanina. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si BP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes sir, ayan po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photo. Excuse me, is that a video? Video po sir. Asan na yung video? Wala naman video eh. May video po Do we have a copy of the video? May video po ba yun? Ato.
Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Di ko po alam kung mga isip Pilipinas Bicol. Ay si BP Sara po yung Pwede po paki-rewind po ulit. yung Paki-rewind po. nagsasalita. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yon? Si BP Sara po. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayo po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? Nagkakaguluhan po. Sa Chapurado I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, while the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him, he being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair? Madam Chair? Honorable Tino. May I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, tinawag po kayong Sir Ram sa video. Yung Sir Ram, kayo po ba yon? Yung sa video na yon? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. Tapos nang nakita doon, tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag at inabot nyo. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, sabi nyo, kakilala nyo siya at nakakausap nyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Opo. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Thank you, Madam Chair. But, Thank you. okay. Do you have other clarificatory questions? Yun na lang po. Basta na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Sir Ram. And we placed that on record already. All right. We can proceed to Annex H just to finish all of the pictures so we can proceed with the further questions, Madam Chair. Annex H, please. Ito po, Ginoong Monsayak, ano po itong litrato po na ito? It appears to be a certificate to Attorney Reynold Monsayak. Opo, sir. Meron po kaming 15 nabigyan ng ganyan. Isa po si Attorney Reynold Bonsaya kasi yung effort po niya sa Easy Pilipinas. Siguro magandang basahin niyo po for the record, sino ho yung mga nakapirma dito sa certificate na inaward para kay Attorney Monsayak? Si Lord Essex Gongora Pulintan po, ang presidente ng Easy Pilipinas, na kilala rin po ni BP Sara, lagi niyang kasama. Tapos si Attorney Ryan po, yung professor ni BP Sara, nasa Office of the Ombudsman. Tapos ako po yung founder tsaka national convener po, ako po yung nag-integrate lahat ng po na regional Easy. Sino po si Essex Polintan? Presidente po ng Easy Pilipinas. Would you know ano na hong ginagawa niya ngayon? Na-stroke po, sir, dahil sa nangyari din sa amin lahat. Okay. Next slide, please. Annex I. Okay. Siguro maganda ipaliwanag po ninyo itong litrato na ito. Ano po yung kahalagahan ng litrato na ito sa inyo pong supplemental affidavit? Congressman Ridon, please confine to clarificatory question. Only as to what appears in the picture. Yes, who appears in the picture? Si Attorney Reynold Bonsayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan.
Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po ba? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosho po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Okay, next slide please. Annex J. Ito po, ano naman po ito? Dito po ako nakaupo sa harapan, second row, kaya ako po yung nagpicture nito. Ano po ang event na meron po dyan? May inauguration po ni BP Sara Saan po ito? sa Davao po, sa Cathedral. Alright. Ito po ako, Pwede andito pakituro po, po kung saan po kayo nakaupo. sa second row po nung linya. First sila Harry Roque po. Lumayo po ako kay Harry Roque nun kasi nag-away, nagkasagutan na po kami. Lumipat po ako sa second row, katabi ko si Director Distor ng NBI. Okay, punta ko tayo sa Annex J1. Ano naman po ito? Hindi ko na po pero ito po yung sinabi sa na-flash po to sa GC namin. Nagpapasalamat lang po Madam Chair si BP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po. Ito po, Dear Dr. Madriaga. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya. Alright, okay. Annex K. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit Ano ko po sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung dinideliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Yan po ba yung ginamit doon sa delivery ng confidential funds? Ito po yung FJ ko po. Nasa pangalan ko po pareho. Alright. Annex K1. This is the last picture, Madam Chair. Yan naman po, ano po ito? Sa Bicol po yan, yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para maging ganito. Alright. Thank you for your responses. Madam Chair, we can ask Mr. Yes. You may go back to your Madriaga seat. to return so that we can Just for the record, Wrap up both my the questions. affidavit, the supplemental, and its attached pictures are adopted as part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair, parang may napansin po ako kanina at hindi na pa... Honorable De Lima, I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Meron po ako napansin kanina na parang hindi na ipakita dyan, yung about yung pag-greet ng happy birthday. I think I saw it. Honorable De Lima is looking for that video where the VP is greeting happy birthday Ramil Madriaga. Can you answer that, Mr. Madriaga? Is that part of your impeachment complaint, of your affidavit? Hindi po, para i-prove lang po na yung relation namin sa ISIP Pilipinas. Kasi sa GC po yan ang isip na i-post. Okay. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung Would you like to submit that, Honorable De Lima, in your capacity as endorser of this impeachment complaint? Madam Chair, I was looking at the screen earlier and I saw that instantly while the scrolling is being done. Yes, I recall. Yes, So operator, can we go back to the set of pictures and videos? If the video of the Vice President greeting happy birthday Ramil Madriaga is among those, if so, kindly flash it in the screen.
Meron po daw, hindi ako nakita kanina. Di ba meron? The members saw that video of happy birthday of the Vice President to Ramil Madriaga. May we know from the committee secretariat if that is part of the attachments to the supplemental affidavit of Ramil Madriaga? I saw it earlier. Hello. Madam Chair, the video that is being raised by Kong de Lima is not part of the supplemental affidavit of Madriaga. But I could not be mistaken when I saw that. Honorable De Lima, although it was played, Flash. It the was flashed. COMSEC confirms that it is not part of the attachment to the supplemental affidavit. You may consider to submit it in your capacity as endorser of the third impeachment complaint. Yes, Madam Chair. So if it was, Would you like to play it? yes, Madam Chair, because Okay. I actually saw it. So on the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable De Lima? Move that it be considered as part of the records. The COMSEC is directed to receive that video officially to form part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair. The a very Honorable short- Vice Chair Karen Lagbas. Yeah, just a very short manifestation, Madam Chair. The impeachment complaints are the foundation of the entire impeachment process. It is the jurisdictional document that confers upon this committee the authority to conduct its hearings. Matters not found from the allegations contained in the complaints are beyond the body's cognizance. Due process dictates that the respondent in case of VP Sara be notified and informed of specific charges against her and the right to answer only those charges. Thus, to allow introduction of matters not charged in the complaints would effectively make this proceeding a fishing expedition. The committee would be acting with grave abuse of discretion. It is therefore my gentle appeal to the members of the Committee on Justice to please refrain from introducing matters which are not relevant to the issues properly before us, and confine our proceedings to the allegations set forth in the Sabala and Cabrera complaints. That's all, Madam Chair. All right, our parliamentary status is the resource person Ramil Madriaga is currently responding to the clarificatory questions of the justice members. May we know if the Honorable Ridon is done with his clarificatory questions? Just a few more questions, Madam Chair. You may proceed. Ngayon naman po, pag-usapan ho natin si Mr. Kilala, Mr. Madriaga, kasi the Vice President herself had stated in a statement na ang tangi lang daw po ninyong kausap dito po sa mga bagay na ito ay si Mr.
kilala lamang po. So we would want to discuss further ito pong relasyon po ninyo kay Attorney Kilala. Ano ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Kilala po, unang-una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Doon po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ko ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse po, sa mga sasakyan, pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po sa Cainta, sa ibang lugar din. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show. Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa Isip Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ho ba? Opo, doon po nag-start yung relationship, yung pagiging pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang Isip Pilipinas po. Ano yun nga, pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at cars, mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Ridon, Opo. I have to prevent that question because that is probing already. Yes, I submit. Please confine to the facts and information which are evident already in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. All right. Madam Chair, I have no further questions. Thank you. Thank you, Honorable Ridon. Now we recognize the Honorable Joel Chua for continuation of clarificatory hearing on the affidavit of Ramil Madriaga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've noticed, napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo? Opo, Madam Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So, hindi nyo po dito mine-mention yung duffel bag. So, ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large Duffel dark bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Meron po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala. 3 times or 2 times. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times. Opo. Bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po, pataas. Pataas. Ito po, na sa screen. Dito po sa screen. Ayan po.
Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang... Alright. So, that would be all, Madam Chair. Any other clarificatory question? The Honorable Adjong. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Saballa et al. Complaint. Parte po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million. Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay na on December 20, 2022 nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip at sa Ombudsman." Tama po ba yun? Although in English, tinagalog ko na lang po yung ano ha. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po. Na matagal niyo na pong kakilala na ano po yung in what capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of VP Sara or VP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala ko po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major Lachica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon. Kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit, na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor. Opo, Madam Chair. So, yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam na ngayon niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyong may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit? Hindi po. Ano pong nangyari doon? Ang kasama po si Colonel Lachica po yung lumapit sa amin ni Colonel Nolasco. Kasama niya po yung babae po. Okay. So, ibig sabihin, dumating po kayo doon, ay kasama niyo po si Colonel Nolasco, tapos si Colonel Lachica, kasama niya po si SDO Gina Acosta. Tama po ba yon? Hindi ko po sure yung Acosta. I can remember her face but not the name. It's, Madam Chair, for the information of this August Chamber, according to the affidavit of Mr. Madriaga, which he read earlier, on page 12, ang sinabi, number? Page 18.
page 18, number 60, at around, and I'm quoting directly from the affidavit of Colonel Mr. Madriaga. At around past 3 to 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel La Chica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer SDO Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles, 3 large bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Tama po ba yung pagkabasa ko? Sa affidavit? Tama po. So tama lang po yung pagkasabi ko na nung dumating po kayo doon sa DepEd ay nakita niyo po si Colonel La Chica papalapit na may kasama si SDO Acosta, which you later learned as the Special Disbursement Officer. Tama po ba yun? Tatandaan ko po yung mukha po ng babae pero hindi po ko familiar nung nakita ko sa pangalan nung time na yun. Okay, pero kasi sinabi naman po, later you learned that it was Yes, sir. the Special Disbursement Officer Si Gina Gina Acosta po. Opo. Gina Acosta. Ngayon, sinabi niyo din po doon sa inyong salaysay na after few years na nalaman sa publiko, and this was also being reported publicly, that the 125 million confidential funds were actually spent in 11 days. At according to you, hindi po yung totoo dahil 24 hours ay nai-deliver na namin yung amount na yun. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair, Your Honor. So yung pinakita po kanina ni aking kasamahan na duffel bags na na-mention din niyo po dito sa inyong affidavit na duffel bags, yun po yung eksaktong nakuha ninyo na received by you from Colonel La Chica and Gina Acosta, as you mentioned here in your affidavit, as the amount to be transported or to be delivered. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Nakita nyo naman po yung bag na yun at pinakonfirm po sa inyo yon at na-describe nyo naman po kung gaano kalaki at kaliit. Tama po ba yung kanina lang, no? Opo, So, Your ibig Honor. sabihin, kung kayo po yung nag-transport at na-deliver nito, at kayo, sabi nyo nga po, kumuha kayo ng 1 million, ibig sabihin, nahawakan nyo po itong duffel bags na ito. Tama po Opo, ba? opo, Madam Chair. Opo, Your So, Honor. mabigat ba? Opo. Gaano kabigat? Madam Chair. Sa Roby. The Honorable Adjong, let us confine ourselves Okay. to what Okay. appears in the affidavit already. Okay, I'm just curious because he describes. Yeah, I know. I understand. So I will simply, Madam Chair, inform the honorable chamber that as what had intimated earlier by one of our colleagues, that we should confine our questions pertaining to the affidavit of Madriaga. When it comes to the second complaint, which is basically the 125 million pesos spent in just 11 days, it appears, Madam Chair, that the person involved in the distribution of this 125 belies the 11 days, but in fact admitted that it was spent within 24 hours. That is exactly what his affidavit is saying, and that was we are trying, Mr. Chair, to actually solicit from him and to confirm whether his allegations, his affidavits are true or not. Maraming salamat, Mr. Madriaga. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Honorable Adjong. Any other Justice members who wish to raise clarificatory questions? I will be calling Honorable Abante, Madam Chair. and then Honorable Jokno, and then Honorable Tinio. Madam Chair. Before they... Is this a point of order? No, I just wanted to finalize some of the questions. With the indulgence of the Justice members I have called already, mayroon yata pong naiwang question si Kong Ridon. So with your indulgence, we recognize the Honorable Ridon. Maiksi na lang po. Very important ho, Madam Chair, Mr. Madriaga, na maging
tapat no sa komite at sa bayan dito sa usapin po na ito dahil mabigat yung mga paratang. Binanggit po ninyo sa supplemental affidavit yung pong kahandaan po ninyo na magbukas no ng inyo pong mga bank accounts for further scrutiny ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow yourself allow the committee and the future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at this Your Honor. Okay, at this point po ba Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. Alright, yun lang po, Madam Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Abante. Madam Chair. Thank you. Is this a point of order, Honorable Not a Ilago? point of order, but may I also be listed in Yes. one of the... Yes. Thank you. Same here, Madam Chair. Yes, Honorable De Lima. Now is Honorable Abante's turn. Salamat po, Madam Chair. Nabanggit mo sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko mula doon sa number 14. Ang sabi nyo ay sometime in 2021 PRRD gave me 25 million. Yun po ba ina-attest ninyong tama? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. madami po. Itong 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po, tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, hindi po ba? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Yun po ba itinatago ninyo? Opo. At Your ilalabas nyo po sa tagtang panahon? Opo, Your Honor. Okay, so, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley-Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan niya. Ayan po, gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo na mga Yamaha, di ba? Apo. Ilan yung nabili mo? Nakalagay dito? Pito po na brand new na Yamaha NMAX. Oo. Yun din po ba nasa pangalan ninyo? Ay, hindi po, sa mga leader na po ng isip. Ang sinabi po ninyo, lahat po ng mga ito, number 18 nakalagay nyo, all purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Opo, Tama Your ho Honor. ba yun? Opo, Your Honor. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Gusto ko lang pong ipaliwanag na marami pa ng pera sa PRRD. Hindi po si BP Sara nagbigay sa inyo. Hindi po. Alright. Ngayon, the fact na pwede niyong ibigay, siguro, Madam Chair, hindi lamang dito sa committee hearing na ito, kundi kung na yan po ay nasa Senado na,
ay pwede mong ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo ring binanggit na 175 million. Siya nga pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po ikinuha rin naman sa gobyerno? Personal po. Personal. Apo. Hindi po sa gobyerno yan. Hindi po. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. So may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, may I solicit a motion? So moved, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the last question on the nature of the money that was handed to Ramil Madriaga. Is there a second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please Okay. strike out from the record. Pwede ko bang ituloy po, Madam Yes, Chair? you may proceed, Honorable Abante. Yung pong 175 million na ibinigay ni Lin Wei Xiong, siya po ba ay gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's pong why please be very careful. si Make Lin- sure that your Gusto ko lang question po- is pwede po already ba in the sabihin- affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi. Tama po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa ISIP Pilipinas, Madam Chair. Oo. Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Opo. Hindi po na ipakita ito eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po. Medyo mapakita natin. The allegation on the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam- is that, Kasama nyo. Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it is an attachment. An It is an yes. attachment. Oo. Pero kasama sa supplemental Yes. affidavit. That is annex. Annex A and Annex A1. Can we flash Annex A and Annex A1? We are reminding the justice members that our clarificatory questions are limited to 5 minutes only. If that will not be sufficient, you will be listed for the second round. Wala ba? Annex A and Annex A-1. These are attachments to the impeachment, to the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Kindly flash. There. Ayan. Okay, Pero let's start hindi- with Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung dalawang cheque.
tsaka cash. Pero dalawang cheque po na yan, hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-imbestigahan sa Ay, di, pero AMLAC. cheque. Di ba? So, walang bigat yan. Di ba? Opo. Cheque, no? Opo. Ang bigat na sinasabi mo, eh baka sa AMLAC, ganun. Opo, yung inisip ko po pag dineposit ko po. Madam Chair, pwede po ba nating ipatawag ang ilang mga pangalan dito nabanggit ni Mr. Ramil Madriaga? For example, like si Antonio Monsayak, si Colonel Nolasco, si Colonel La Chica, pati yung Gina Acosta. We will defer our concern on issuing subpoena for additional witnesses until we have presented all the resource persons, rather, who have complied already. We have a Alright. long list of resource persons already in line. Dalawang tanong na lamang po. Ito pong relationship ninyo with the respondent. Sinabi po ni VP Sara na dininay niya na meron kayong personal or professional relationship. Yun ang pagkakasabi po niya. Pero, yung pong nakita namin mga picture, nagsasabi na talagang kilala niyo siya. Ano po? Opo, Madam Chair. Meron po ba kayong ebidensya like ng logs, visitors entries, or gate passes sa Malacanang o Davao City Hall o sa OBP That office? is a probing question already, Honorable Abante. Okay. Wala siguro. Anyway, yun lang po. At meron pa pero hindi ko na itatanong. Baka probing question uli. Alright. Thank you. So, maraming For the salamat. guidance of the justice members, we are reminded to confine our questions to merely clarificatory because this is just a clarificatory hearing. We are not holding a trial. Your probing questions must be raised during the stage of the trial already. Now we proceed to our next justice member, the Honorable Chel Jokno. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Magandang hapon po, Your Honor. May I request, Madam Chair, that the committee secretary flash paragraph 55 of the supplemental affidavit on the screen. Kindly flash paragraph 55 of the supplemental affidavit. Sabi po ninyo, Mr. Madriaga, I quote, in the morning of December 20, 2022, Sarah called me and said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco, etc. Sino pong Sarah ang tinutukoy niyo dito? Si Vice President Sara Duterte po, Your Honor. Ngayon, saan ka tinawagan? Sa landline ba yan o sa cellphone? Sa cellphone ko po, yung designated na cellphone ba ginagamit namin. Yung cellphone na yun ba ay prepaid o postpaid? Prepaid po yung bigay po ni Presidente sa akin. Honorable Jokno, please refrain in raising probing questions. Well, may I just explain why I'm asking these questions, Yes, Madam Chair? but nonetheless, kindly Yes. confine our question to the contents of the affidavit. For the committee to fulfill its duty of determining whether Mr. Madriaga is telling the truth or not in his affidavit, it would be good if we could have some independent corroboration of his statement. For example, if a witness were to say, tinawagan ako, at may papakita niya halimbawa yung kanyang cellphone na na-save niya noon na meron talagang pumasok na call, then we can reasonably say, nagsasabi yan ng katotohanan. Or if, for example, the cellphone records will attest, kung let's say postpaid ang kanyang account, na talagang may tumawag sa kanya ng ganitong araw, again, we will be able to fulfill our duty and say, talagang nagsasabi ito ng katotohanan. At the same time, we can also, through the cell phone records, assuming, let's say, it's a postpaid, even identify kung nasaan lugar siya noong certain day and time.
So that's why I'm asking this question, simply for us to be able to fulfill our duty Honorable of assessing Jokno. the truth. But I do have just a few more questions, if I may, Madam Chair. Of course, Yes, please. if it is probing, I will submit to the discretion of the court, of the Honorable Chair. Nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, na-save nyo ba yung message na yon? Yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara? Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Last question, Madam Chair, if I may. Nasaan po yung iPhone na yon, yung sinasabi? Honorable Jokno. I will lament submit- that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. Thank I'm you. sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair. Are you finished, Honorable Jokno? Yes, Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Amben Amante. I'm sorry. Before Honorable Amben, Honorable Tino first. Madam Chair, may I also... Yes, I will list you down. Thank you, Chair. Madam Chair, am I recognized? You may proceed, Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Well, Madam Chair, una follow-up lang dun sa ni-raise ni Congressman Jokno. Mr. Madriaga says na meron siyang cellphone at nandun yung mga text message. Can the committee then subpoena the phone with the text messages, Madam Chair? Anyway, mentioned siya sa affidavit, and I think we should have access to such messages to verify the affidavit. The Chair intends to defer discussion on the issuance of subpoena of further evidence and witnesses until all the resource persons that we have invited have been presented. Please Then- understand that we have a long line of witnesses to present, and each one of them have documents to present as well. So until and unless we are done with them, let us not or let us differ from discussing the necessity of issuing subpoena for additional evidence. Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Then I will just make the motion at the proper time. Madam Chair. May I just correct myself in the use of witness? All the persons we invited are resource persons and not witnesses. Madam Chair, That's for the guidance also of the justice members. I would like to make a motion to include the supplemental affidavit to the fourth impeachment complaint, Madam Chair. So I move. You are adopting the supplemental affidavit of Ramil Madriaga in support of the fourth impeachment complaint. Yes, thank you. Is that a motion, Honorable Abante? I'm making a motion, Madam Chair. So do I hear a second to that? Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Madam Chair, may I The Honorable Laila de Lima. thank you, Madam Chair. May I also make the same motion? There is likewise a motion for the adoption of Insofar the as the supplemental affidavit Insofar as the Sabalia et al. complaint. of Ramil Madriaga Yes. to be part of the third impeachment complaint, Sabalia et al. complaint. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise granted. May we know if Honorable Tino has concluded? Not No. yet? I You may have not yet continue. started, Madam Chair. Okay, thank you, Madam Chair. Una, sinabi po dito, tumawag si VP Sara kay Mr. Madriaga at inatas na to coordinate with Colonel Nolasco. At sinabi sa paragraph 56, nagkita sila, at tinext siya ni Colonel Nolasco, and then nagkita sila sa DepEd Central Office. Okay. Madam Chair, pwedeng ma-clarify lang,
bakit po nagkita sa DepEd Central Office at ano ba ang role ni Colonel Nolasco? Bakit nasa DepEd siya? Honorable Tino, I lament that your question is a probing question already. Well, Madam Chair, is it... Maybe you can just I am ask the resource person to confirm if indeed Oo. Nolasco was there, they met in DepEd, but to go beyond what is contained in the supplemental affidavit would amount to probing already, testing the statement or the allegations contained No, in Madam the Chair, affidavit. actually, gusto ko lang pumalinaw, sino ba si Colonel Nolasco? Ano ang role niya? I mean, context. It's to provide... Okay, you may proceed. Thank you, Madam Chair. Who is? Who is Colonel Nolasco? Ano ba ang papel? Officially, ano ang kanyang role sa DepEd? Kung alam lang po ni Mr. Madriaga. Mr. Madriaga? Si Colonel Nolasco po nung time na nanalo po si VP Sara, ang sinabi po niya sa akin baka pwedeng lumipat na po siya ng VP-SPG nung nalaman niyang mag-separate na po. Sabi po niya sa akin, baka pwedeng ipalipat mo na ako doon. Kaya po, nailipat ko siya doon. Then sinabi niya, siya po daw ang inilagay as security officer Ayun. for DepEd. Ayun, okay. So thank you Mr. Madriaga at yun nga po. So naklaro na si Colonel Nolasco ang security officer ng VP-SPG na naka-assign sa DepEd. Opo. Kaya dun po sila nagkita sa DepEd. So yun po yung clarification na gusto natin dito. To further emphasize, member siya ng VP-SPG. Yung VP-SPG, yan yung Vice Presidential Protection and Security Group. Okay, thank you. Ngayon, ito naman, sabi nyo sa paragraph 60, at around 3 or 4 p.m., may dalawang sasakyan na dumating. Tapos sabi ni Colonel Nolasco, ayan na. And then, Colonel La Chica appeared with a lady. Okay, si Colonel La Chica naman. Sino po si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po, yung sinabi ko kay Colonel Nolasco na kumuha ka ng maglilid sa inyo Okay. sa VP-SPG. Kasi hindi pa po siya pwede dahil Lieutenant Colonel pa lang po siya nun. So kailangan po ng full-fledged Colonel. Okay, so si Colonel La Chica ang head ng VP-SPG. Opo, siya po yung naging head. Okay, so si Colonel La Chica, head ng VP-SPG, tapos naka-assign siya sa Office of the Vice President. Opo. Tama po. Tapos ito namang si Colonel Nolasco, VP-SPG din pero naka-assign sa DepEd. At nagkita sila sa DepEd. At may kasama siyang, sabi nyo nga, si Colonel La Chica, kasama niya yung isang babae at meron silang bit-bit na 4 na large dark bags. Tama po? Tama po. So sila ang may dala ng pera. Opo. Okay. At sinabi nyo, Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. 4 na bag, 30 to 35 million pesos. Opo. Okay. Later, sinabi nyo sa dulo ng section na ito, a few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. No? Bakit po nyo nasabi yun? Na 125 days. Let me just confirm. Dahil po ba na yung 4 na bag, kapag in addition natin, 30 million to 35 million, pwedeng mag-total ng 125 million. Tama po ba? Tama po. Kaya sinabi nyo sa dulo
na mukhang ito yung 125 million. Opo, Tama Your po Honor. ba? Tama po, Your Honor. Okay. Tapos, sinabi nyo, yung babae na kasama ni Colonel La Chica na nasa Office of the Vice President, sabi nyo rito, you later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. So sabi nyo, nung nagkita kayo, hindi nyo siya kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your You Honor. just later learned na siya pala si Gina Acosta. Tama po, Your At Honor. siya ay Special Disbursement Officer. Ngayon, mahalaga po itong datos na ito. Could you just please explain yung who I later learned to be? Bakit nyo po nasabing who I later learned to be? Paano nangyari yun? When did you later learn it? Yung unang nakita ko po siya nung time na yon, hindi ko pa po siya kilala. Okay. Tapos nakita ko po siya news nung 2024. Okay. Yung same face po nung babae na nakita ko, yung pagkaiba lang po yung headband. Okay. Siya po si STO. So nakita nyo napanood nyo na lang later sa isang news news Opo, report sa TV at sabi nyo, yung nakita ko, yung pala si Special Disbursement Officer Gina Acosta. Ngayon, bakit po importante yung datos na yung detalyeng ito? Dahil just for the record, Madam Chair, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, siya yung direktang inappoint ng Vice President para humawak at mamahagi ng confidential funds. Yun lang po ang gusto nating manote dito. Okay. Tapos sinabi nyo, may 4 na bags, tapos nag-deliver kayo on the day of December 20 up to the morning of December 21. Opo. Tama po. Okay. Importante rin po yung dates na yun, Madam Chair, kasi December 20 na-release, ayon sa COA, pwedeng ma-confirm ng COA later, doon na in cash pala. Doon na in cash. December 20 was the day on which the confidential funds, the 125 million peso confidential funds was encashed. That is your manifestation. Yes, it's a manifestation. Okay. Nagbibigay lang po tayo ng context dito sa statement, Madam Chair. Okay. Tapos, tama po ba na yung isang bag ay binigay nyo sa mga tauhan ng, sabi nyo, a politician, no, sa Cabuyao. Tama po ba? Cabuyao, Laguna. Tama po, Madam Chair. At Tama sabi po, nyo, Your the Honor. first bag for a politician in Laguna. Tama po. Okay. Sino tong politician? That's a probing question already, Honorable Okay. Paano Tino. nyo nalaman na politician? Ayun po yung sinabi sa akin ni BP Sara. Okay. Bawi tayo sa kanila. Okay, bawi tayo sa kanila. Ano ibig sabihin ng bawi tayo sa That's kanila? a probing That is a question probing already, question. Honorable Tino. Okay. Sige. So, nagbigay kayo ng isang bag Opo. sa politician o para sa politician. Hindi yung politician ang direktang binigyan nyo. Hindi po, may May representative po tauhan. siya. Okay. So, nagbigay kayo ng isang bag, possibly 30 to 35 million. Tapos yung pangalawang bag, binigay nyo sa isang tauhan ni Attorney Munsayak. Tama po ba? Hindi ko po alam kung tauhan niya yun, pero sa taas po namin nilagay nung kasama ko. Nandun din naman po ako. Okay. Hindi nyo alam. Basta nandoon siya. Hindi ba tinuro kayo sa itaas? Opo, sa taas. Sino ang nagturo sa itaas? Si Attorney Reynald Bonsayak po. O, si Attorney Munsayak, tinuro ka sa itaas, tapos dun sa itaas, inabot mo yung pera. Tama po ba? UC. Kami po, si Arman po mismo yung nag-abot yung kasama. Si Arma, hindi yung kasama mo. Opo. Kasama ka rin sa taas. Siya po yung umabot sa second floor, ako po halfway doon sa may... Halfway lang. Okay. Tapos sabi mo dito sa affidavit mo, paglabas nyo, I looked at him and he nodded.
Opo. Tama po. Your Honor. Ibig sabihin, nagtanguan kayo. Opo. Okay, so parang acknowledgement dun sa transaksyon. Opo. Okay. Tapos nung kasunod na araw, so in other words, nagbigay ka rin ng isang bag na posibleng may 30 to 35 million. Opo. Tama po. Opo, Mr. Tapos Chair. yung dalawang remaining bag, sabi nyo, sa sunod na araw na. Opo, Madam At Chair. iniwan nyo lang sa parking lot ng Office Office of the Ombudsman. Yan po ba yung sa may Sa Agham po. Agham Road? Okay. Iniwan nyo lang sa parking lot. Iniwan nyo yung red Mazda. Tama po. Opo. At nandun yung dalawang bag. So Opo, pwedeng, Madam Chair. dalawang bag pwedeng 60 to 65 million pesos. Tama po. Hindi nyo alam, wala kayong sinasabi rito kung sino ang tumanggap. Nakita ko po pero hindi ko po kilala. Merong tumanggap. Opo. Nandito ba yan sa statement mo? Yung sa ombudsman po, nakita ko po yung kumuha ng susi. When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where 2 remaining bags of money were placed. We left the keys on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Wala po kayong binabanggit na ngayon may sinasabi kayo na may nakita kayong pwede po bang ituloy? Yung umikot na po kami kasi naglakad lang po kami palabas. Okay. Which is conscious din curious lang po ako kung sino po yung pwedeng kumuha. At Other than sa guard na nag-lead sa amin, may isa pong lumapit doon. So, may isang lumapit doon sa red Mazda. opo, nandun po yung guard. So, I presume yun na yun po. Nahiya naman po kung tignan pa siya. Tumuloy na po ako. So may nakita kayong lumapit doon sa red Mazda. Opo, meron po. Okay. Kilala nyo ba? Namumukhaan ko po, pero by name hindi po. Namumukhaan nyo po. Well, Mr. Chair. Continue. Okay. Some members have been saying that your questions are now probing questions, so let's just stick it to the... I was clarifying, Mr. Chair. It was a clarificatory question on the delivery, and it was the resource person who proffered the information that he saw an individual approach the red Mazda sedan, Mr. Chair. Just the same, continue. I'm reminding you na we're bound by our own rules. Yes, thank you, Mr. Chair. Okay. Okay. So, ayun. So, total na deliver nyo po yung mga bag. Tapos, yun nga, sa dulo, ang sabi nyo, yung 125 million na yon ay confidential funds. At any point, did anyone ever tell you na yun ay confidential funds? Wala po. Wala po. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Are you Yun na done, po. continue? Okay. Thank you. Congressman Ben Amante. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, nais ko lang po maliwanagan kung tama ba yung pagkakaintindi ko na inutusan ni Vice President Sara Duterte si Mr. Ramil Madriaga na pumunta sa San Pablo, Laguna, Cabuyao, Laguna, at gayon din sa doon sa strip dito sa Quezon City. Tama po ba yun, Mr. Tama po, Your Honor. Tama po. Natuloy po ba kayo na pumunta ng San Pablo, Laguna? Nakapunta na po ako. Pero yung time na inutusan kayo ng ating pangalawang Pangulo, natuloy po ba yon? Hindi po kasi along our way po somebody called us up then just to meet instead in somewhere in Cabuyao. So yung imi-meet nyo sa San Pablo, imi-meet nyo na rin din sa Cabuyao? Opo, sa loob po ng industrial park. Curious lang ako, Mr. Chair, Mr. Madriaga. Ako taga San Pablo ako eh. Opo. Oho. Sino po ba yung mini-meet nyo sa San Pablo, supposedly? During our... Congressman Amante, let's limit it to what's stated in his affidavit na lang. Or can you ask if he remembers na lang siguro kung sino? Okay, thank you. Again,
Next question. About naman po ito dun sa una niyong sinumpang salaysay. Paragraph 26, you referred to the magnetic lifters that allegedly contained metaphenamine hydrochloride. Ngunit nabanggit din ninyo na hindi natuloy ang pagkuha nito. Maaari po bang makonfirm na totoo na hindi po talaga natuloy yung pagkuha ng magnetic lifter? Hindi po. Kino-confirm ko po na hindi ko po nakuha yon. Hindi po natuloy. Pero dito po sa salaysay na sinumpaan po ninyo, pinahayag po ninyo dito na ito pong magnetic lifter ay naglalaman ng